Hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Ako po si Lorely, ang inyong Ate Lors. So, ang buong pangalan ko po ay Lorely. Tawagin niyo na lang po akong Ate Lors. Actually, kaya po ako nagkaroon ng vlog na ganito ay ako po ay may passion na tumulong sa mga mag-asawa at sa mga kaibigan ko na nangangailangan ng advice, ng gabay tungkol sa kanilang mga relationship. At mostly ay nagiging matagumpay naman yung mga napapayuhan natin. Kaya po ngayong panahon na to na hindi na po ako nagtatrabaho full-time ay naisipan ko pong magsimula at nang malibang naman po at gumawa ng vlog. At natutuwa naman po ako sa pagtangkilik ninyo sa aking mga videos at sa mga topic na ating nadidiscuss sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. A little bit of background about myself. Ako nga po pala ay isang graduate ng Bachelor of Science in Psychology. At meron po akong almost 20 years of experience in human resources practitioner. At currently, pa-part-time pa rin tayo as HR consultant. I'm covering Middle East, Philippines, and Australia. Ako din po ay merong certification pagdating sa relationship coaching. At ang focus po ng aking therapy ay emotionally focused therapy at a combination ng cognitive behavioral therapy, if familiar po kayo dyan. Pagdating naman po sa aking personal na buhay, masasabi ko ito yung pinaka-malakas o pinaka-importante sa lahat ng aking credentials or background. Dahil naniniwala ako na ang actual na karanasan o actual na pakiramdam na naranasan natin during the time na merong mga complicated na sitwasyon, problema, ito yung pinakamatibay na lesson o kaalaman na matututunan natin sa buhay at maaari nating ibahagi sa iba kasi naranasan natin. At kapag naranasan mo, madali siyang ipaliwanag dahil alam mo kung ano yung pinagdadaanan nung kausap mo o nung kapwa mo na alam mo dumadaan din dun sa naging problema mo na dinaanan mo before at nalagpasan mo. Kaya kumbaga, mas makaka-relate tayo sa mga tao na makakausap natin dahil sa ating mga naging karanasan. At ito na rin siguro yung masasabi ko na dahilan kung bakit nakakapagpayo ako ng mga kaibigan ko before, bago pa nga ako magsimula nitong vlog na to. Sa totoo lang po ay halos naranasan ko ang lahat ng klase ng pain or conflict pagdating sa relationship. Maaga din po akong nag-asawa at nagkaanak, pero wag na po natin isa-isahin yung aking nakaraan at baka himatayin po tayo dito sa dami at sa hirap ng aking pinagdaanan. Pag-usapan na lang natin yung kasalukuyan. Kasalukuyan po ay malalaki na po ang mga anak ko, 4 po sila. At ako po ay naging single mother ng 15 years. Kaya ako po naisipang mag-abroad dito nga sa Dubai. Naging OFW po ako. At ako lang po ang bumuhay dyan sa 4 kong anak. Taas na ako pong sasabihin sa inyo na talagang kayod kalabaw po ang inyong Ate Lors para lang mabuhay ko yung 4 na anak ko. Dahil nung iniwan ko po yung kanilang tatay ay sanggol po yung bunso. Ngayon po yung bunso ko may sarili ng pamilya. Pero ang kagandahan nga lang sa kultura natin mga Pinoy, pagka nasa ganito kang sitwasyon, nandyan ang pamilya mo para sa'yo. Sa nanay ko, mga kapatid ko na sumuporta sa akin sa pag-aalaga ng mga anak ko, kaya ako nakapag-abroad. Pero Diyos ko po, nung pagpunta ko ng Dubai, talaga namang kulang na lang maglupasay ako sa airport sa kaiiyak. At every time na aalis ako, umabot po ng 3 taon bago ko sila nadala dito. Kaya ma-imagine nyo po yung sakit dahil hindi lang naman isa yung iniiwan ko, 4 po na bata yun. Pero awa ng Diyos, nalagpasan po natin. Naiiyak ako pero ngayon po, yun nga, nasa maayos na kalagayan ng mga anak ko. Naiyak talaga na medyo affected ako dun sa kaya sabi ko sa inyo, wag na natin pag-uusapan yung nakaraan ko. Ayun, meron na rin akong 3 apo. At yan ang nagpapaligaya sa akin ngayon, yung mga apo ko na napaka-popogi. Medyo naging emotional Ate Lors nyo Sige, okay, eto medyo interesting. Punta naman tayo sa love life ko. Siyempre, hindi porke 15 years akong naging single mom, wala naman akong love life ngayon. Ngayon po ay meron po akong asawa at siya po ay isang Australiano. So, AFAM. So, naging kami ng asawa ko nung ako ay 43 years old. Nandito na kami sa Dubai noon. At siya naman ay 51 years old. Based din siya dito sa Dubai. Dito rin siya nagtatrabaho. At eto kung saan niya ako nakita, magugulat kayo.
Sa LinkedIn po, sa LinkedIn profile ko, parang lumabas kasi siguro yung network ng company na pinagtatrabahuhan ko noon at saka siya. So nakita niya ako sa LinkedIn, then doon niya ako inad. At doon nagsimula ang lahat, yung message. So may true love sa online. Pipiliin nyo lang siguro anong site yung panggagalingan nung magiging karelasyon nyo. Pero i-share ko na lang din sa inyo, siguro dahil sa edad namin, kaya hindi namin minadali na maging kami. Kasi ang unang personal meet-up namin, coffee date. At alam nyo ba, nasundan yung sunod na meet-up namin after 3 years na. Kasi nung time na first time namin nag-meet up, message lang kami. Tapos siya, hindi naman siya nag-pursue ng talagang totally na pinurso niya ako. Ako din naman, hindi ako nagpakita ng ganun ka-interest sa kanya. So ang sabi niya ay dahil nga sa mga pinagdaanan na namin, siyempre, mahirap pumasok na naman sa isang relasyon na hindi ka sigurado. So, sinigurado niya muna. So, after 3 years na na-feel niya, na sigurado na siya na talagang gusto niya ako at mukhang may possibility na magiging compatible kami, doon siya muli nagparamdam, nagpakita siya uli. Sabi niya nga may ka-meeting daw siya na malapit dun sa office ko, kaya dumaan na siya. So, doon nagsimula at kinasal kami after almost 3 years ng pagsasama namin. Pandemic yun, COVID, kaya yung kasal namin dito sa UAE, naka-mask kami, pati yung prenup namin, naka-mask kami dalawa. Ngayon, masaya naman kami bilang mga grannies, lolo at lola na. Ipapakilala ko po sa inyo yung asawa ko, tatawagin ko. So ayun nga, tinawag ko na po yung asawa ko at gusto niya rin magpasalamat sa inyo sa inyong suporta sa aking pagbablog. So hello and thank you for your encouragement and your kind words of support. It's really important for us to get the feedback, and I'm very proud of my wife, and I think she's doing a great job, but your words are more important than my words, so thank you very much. So ayan po ang summary ng aking buhay at gusto ko pong magpasalamat sa inyo dahil hindi ko po akalain na tatangkilikin po ninyo ang mga videos ko at ang mga sinishare ko po sa inyo. Maraming salamat sa suporta at makakaasa kayo na I will do my best para sa mas magagandang topic na pwede nating i-discuss. Kung meron kayong mga katanungan, nag-PPM naman kayo sa Facebook. Yung iba, actually, I'm trying my best na sagutin lahat ng mga nag-PPM sa Facebook. Pero kung natatagalan po yung pagsagot ko, pasensya na po kayo kasi medyo dumadami na po kayo. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa individual at couple counseling or coaching, tumatanggap po ako, oo. Kadalasan po ng mga client ko ay mga OFW sa iba't ibang panig po ng mundo, iba-ibang bansa. Kaya online po ang coaching. Meron naman pong pailan-ilan dito sa Dubai. And kung nasa Pinas ako, meron akong client doon na face-to-face talaga. Kasi mas preferred ko po talaga yung face-to-face. Kaya kung nandito sa Dubai, mas minimit ko na lang or pinapapunta ko dito sa bahay para maganda yung session, one-on-one talaga. I-inform ko kayo kung nasaan ako, kung nasa Pinas ako, yung mga nag-inquire dyan na nasa Pilipinas, magpo-post na lang po ako kapag nasa Pinas ako para mapag-usapan natin if ever. So ayun, thank you so much again and I hope to see you sa mga videos na i-upload na. And I hope na palagi kayo nandyan at patuloy na magdagdag ng kaalaman para sa inyong emotional intelligence, para sa inyong improvement at sa inyong pagmamahal sa inyong mga sarili. Ganun din sa ikabubuti ng relasyon ninyo sa inyong mga partner, sa inyong mga asawa.